Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim, isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Noong Disyembre ng taong 1900, sa pinakadulong bahagi ng Scotland, may isang tore ng ilaw na nakatayo sa ibabaw ng batong tinatawag na Flannan Isles Lighthouse. Sa malayo, tila ordinaryong lighthouse lang ito, isang gabay sa mga barko na naglalayag sa delikadong karagatan. Pero sa mga susunod na pangyayari, magiging sentro ito ng isa sa pinakamatinding misteryo sa kasaysayan ng mga marinero. Ang tore ay binabantayan ng tatlong tagapag-ingat, si Thomas Marshall, si James Ducat, at si Donald MacArthur. Sila ang mga tagapagbantay ng ilaw, ang mga taong nagsisigurong tuloy-tuloy ang pagningning ng lighthouse sa gabi upang hindi mapahamak ang mga barkong dumadaan sa malalim na bahagi ng dagat ng Hebrides. Sa simula tahimik ang lahat, paulit-ulit lang ang kanilang gawain, magbantay, maglinis, mag-record ng panahon at pag-ingatan ng apoy ng lighthouse. Pero noong Disyembre 15, isang barko ang napadaan sa lugar. Dapat sana ay makikita nila ang maliwanag na ilaw mula sa tore, pero wala. Madilim ang lighthouse. Napansin ito ng kapitan ng barko at isinulat niya sa logbook na wala ang ilaw sa Flannan Isles. Pero dahil masama ang panahon, hindi sila agad nakapagpadala ng tulong. Lumipas ang mga araw hanggang sa Disyembre 26, 1900. Dumating sa isla ang relief team mula sa barkong Hesperus, ang may dalang kapalit at supply para sa mga tagapagbantay. Ang kapitan ng barko, si James Harvey, kasama ang kanyang tauhang si Joseph Moore, ang unang lumapag sa dalampasigan. Pero paglapag pa lang nila, kakaibang katahimikan na agad ang sumalubong sa kanila. Tinawag ni Moore ang mga tagapagbantay, pero walang sumagot. Inakyat niya ang tore at doon nagsimula ang misteryo. Walang tao. Ang pintuan ng lighthouse ay sarado, pero hindi nakalock. Sa loob, maayos ang lahat. Ang mesa ay nakahain pa na parang may kakakain lang. May upuan na natumba pero walang senyales ng gulo. Ang mga orasan ay tumigil at ang ilaw ng lighthouse ay nakapatay. Sa mga silid nila may dalawang kapote o raincoat na wala sa mga sabitan. Ibig sabihin, dalawang tagapagbantay lang ang lumabas. Ang isa, posibleng naiwan, pero saan sila nagpunta? Lumabas ba sila para may ayusin? O may tinakasan silang hindi maipaliwanag? Pagdating ng kapitan, masusing ininspeksyon nila ang paligid. Sa bandang paanan ng bangin, nakita nila ang malalaking alon na tila sumira sa daungan. May mga bakal na baluktot, kahoy na natanggal, at mga bakas ng tubig, dagat na umabot hanggang 30 meters ang taas. Napakalakas ng hampas ng alon noong panahong iyon, ayon sa tala ni Thomas Marshall. Ilang araw bago sila mawala, nagkaroon ng matinding bagyo. Sinulat niya ang hangin ay humahampas na parang halimaw. Ang dagat ay tila may buhay. Pero ang nakapagtataka,
Sa mga record ng panahon sa mainland Scotland, wala namang bagyong naitala sa mga araw na iyon. Mas lalong lumalim ang misteryo. Maraming haka-haka ang lumitaw. May ilan na nagsabing tinangay ng alon ang tatlo habang inaayos ang mga lubid o kagamitan sa daungan. Posible, pero bakit hindi nag-iwan man lang ng bakas ang isa sa kanila? At kung bagyo nga ang dahilan, bakit isa lang ang walang suot na kapote? Ibig bang sabihin, isa sa kanila ang biglang tumakbo palabas para tumulong at tuluyang nadamay sa kung anuman ang sinapit ng dalawa? May mga nag-akala rin na baka may kaguluhang naganap sa loob ng lighthouse. Isang bangayan na nauwi sa trahedya. Pero wala namang dugo, walang sirang gamit, at tila payapa ang loob ng tore. Kaya hindi rin makatuwiran ang teoryang iyon. Habang tumatagal, mas nagiging kakaiba ang mga kwento. May mga marinero raw na nagsasabing nakita nila ang tatlong anyo na naglalakad sa ibabaw ng alon sa lugar mismo kung saan naroroon ang lighthouse. May mga nagkwento rin na sa gabi, maririnig mo ang mahihinang sigaw ng mga lalaki na humihingi ng tulong mula sa laot. May ilan pa ngang naniniwala na may kinalaman daw ito sa mga sinaunang nilalang ng dagat, mga espiritu o sirena na nanghihila ng kaluluwa ng mga taong malapit sa karagatan. Ang Flannan Isles kasi, ayon sa mga lokal, ay matagal nang tinuturing na banal o may kababalaghan. Bago pa itayo ang lighthouse, may mga naninirahan doon na naniniwalang may mga nilalang na nagbabantay sa lugar, mga espiritong dagat na ayaw ng ingay o liwanag. Isa pa sa mga kakaibang detalye, sa journal ni MacArthur may nakasulat na linyang, "Ang Diyos ay kasama natin lahat." Isinulat ito ilang oras bago sila tuluyang mawala, parang paalam o panalangin. Pagkatapos ng investigasyon, idineklara ng opisyal na paliwanag na aksidente raw ang lahat, na tinangay sila ng dambuhalang alon. Pero kahit ang mga veteranong tagabantay ng lighthouse hindi kumbinsido, hindi raw dapat sabay-sabay na mawala ang tatlo. May protocol silang sinusunod. Isa lang ang lalabas sa oras ng masamang panahon, habang ang dalawa ay mananatili sa loob. Ibig sabihin, may nangyari na labag sa normal nilang tungkulin, lumipas ang mga taon, ngunit nanatiling misteryo ang lahat. Walang katawan na natagpuan, walang palatandaan ng labanan, at walang sagot kung bakit bigla na lang naglaho ang tatlong tagapagbantay ng lighthouse. Noong sumapit ang ika-100 anniversary ng pagkawala nila, pinuntahan muli ng mga mananaliksik ang lugar. Dala nila ang modernong kagamitan para suriin ang tore at paligid nito. Pero gaya ng dati, wala silang natagpuan kundi ang malamig na hangin at ang alon na walang tigil sa paghampas sa paanan ng tore. May isa sa mga mananaliksik ang nagsabing habang nagkakamping sila sa mismong lighthouse, nakarinig siya ng mga yabag sa itaas ng tore. Pag-akyat niya, wala ni isa mang tao. Pero ang ilaw ng lighthouse na dapat ay patay ay bigla raw kumislap ng mahina. Saglit lang iyon, pero sapat para magbigay ng kilabot.
Marami pang lumitaw na bersyon ng kwento. May nagsabing baka inakit sila ng mga tinig na naririnig nila sa hangin. Parang tinig ng mga taong umiiyak at humihingi ng tulong. May ilan namang naniniwala na baka may sumpa ang lugar at ang 3 lalaki ay naging bahagi na ng misteryo ng dagat na hanggang ngayon patuloy pa rin sa pagbabantay bilang mga espiritu ng Torre. Kung minsan, sinasabi ng mga lokal sa Scotland na sa mga gabing walang buwan, makikita mong muling umiilaw ang lighthouse at sa malayo kahit matagal ng automatiko at walang tagapagbantay ang tore. At kapag sinubukan mong lumapit, biglang mawawala ang liwanag na parang bula. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa 3 tagapagbantay ng Flannan Isles Lighthouse. Totoo bang tinangay sila ng alon? O baka naman may mas malalim na dahilan? Isang puwersang hindi kayang unawain ng tao. Isang bagay lang ang sigurado. Ang tore ay nananatiling nakatayo, tahimik, malamig, at tila nagbabantay pa rin. At sa bawat hampas ng hangin sa gabi, para bang may mga tinig na ibinubulong, hindi kami nawala, nandito pa rin kami. Ito ang misteryo ng Flannan Isles Lighthouse, isang kwento ng pagkawala, takot, at kababalaghan sa gitna ng dagat. Isang paalala na may mga bagay sa mundong ito na kahit anong pagsisiyasat, mananatiling lihim magpakailanman. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita.